Muling umugong ang buong mundo ng showbiz matapos ang panibagong kontrobersiyang kinasasangkutan ni Bibi Gandang Hari at ng matini idol na si Piolo Pascual. Sa isang emosyonal ngunit matapang na vlog na inilabas noong April 29, muling binalikan ni Bibi Ganda ang matagal ng usap-usapang mga relasyon umano nila ni Piolo Pascual noong mga panahong nasa Amerika pa sila, partikular na sa San Francisco sa California noong taong 2001. Ngunit hindi sa lahat isang linya ang tumatak at nagpayanig sa social media. I am not outing you. I am only talking about myself. Parang apoy na muling sinindihan ang matagal nang natabo ng issue. Sa loob lamang ng ilang oras matapos lumabas ang vlog, nagliyab ang comment section, entertainment vlogs at mga online forums. May mga nagtanggol kay Bibi Gandang Hari at nagsabing panahon na upang maging totoo sa sarili. Ngunit mas marami rin ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil para sa kanila, tila muling binubuksan ang sugat ng isang taong matagal ng pinipiling manahimik. Sa gitna ng kaguluhan, maraming mga netizens ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang totoo at bakit tila hindi matapos-tapos ang kontrobersiyang ito kahit lumipas na ang maraming taon? Bago naging si Bibi Gandang Hari, kilala siya noon bilang si Rostom Padilla, isa sa pinakasikat na leading man noong dekada 90. Maraming mga kababaihan ang nahumaling sa kanyang karisma, mga tikas at misteryosong personalidad. Ngunit sa likod ng kamera, matagal nang inuusisa ng publiko ang tunay niyang sexualidad. Lalong umugong ang mga espekulasyon nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition noong 2006 at tuluyang umamin sa sambayanan, I am gay. Isa itong makasaysayang sandali sa Philippine television dahil unang beses nakita ng publiko ang isang malaking action star na buong tapang na nagladlad ng kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang taon, muli niyang ginulat ang marami nang ipakilala niya ang kanyang bagong pagkatao bilang isang trans woman na si Bibi Gandang Hari kasabay ng deklarasyong Rostom is dead. Samantala, si Piolo Pascual naman ay natiling isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya mula sa matagumpay na teleseryeng Esperanza kasabay ni Judy Ann Santos noong 1998. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang karera hanggang maging isa sa pinagkakatiwalaang leading man ng ABS-CBN. Kahit ilang beses nang nasangkot sa samut-saring mga chismis tungkol sa kanyang personal na buhay, nanatili siyang tahimik at maingat sa pagbibigay ng pahayag. Para sa kanyang mga tagahanga, iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang nirerespeto. Marunong siyang magtakda ng hangganan sa pagitan ng trabaho at pribadong buhay. Ngunit tila hindi kumbinsido si Bibi Gandang Hari na sapat ang pananahimik. Sa kanyang vlog, diretsahan niyang sinabi na hindi raw niyang intention i-out si Piolo Pascual. Para sa kanya, ibinabahagi lamang niya ang kanyang personal na karanasan at hindi niya kontrolado kung paano ito bibigyang kahulugan ng publiko. Ayon kay Bibi Gandang Hari, hindi pwedeng nasa gitna ka lang palagi at pinaghuhulaan ng mga tao. Sa gitna ng tumitinding intriga, hindi rin nanahimik ang kampo ni Piolo Pascual. Sa isang artikulong inilabas kasi ng isang kilalang entertainment portal, ipinayag umano ng kampo ng aktor ang kanilang pagdismaya sa paulit-ulit na pagbubukas ni Bibi Gandang Hari ng isang matagal ng isyu na para sa kanila ay wala namang katotohanan. Hindi raw nila maintindihan kung bakit kailangang paulit-ulitin pa, gayong hindi naman nakikialam si Piolo sa buhay ni Bibi Gandang Hari. Higit pa rito, hinamon pa umano nila si Bibi Gandang Hari na kung may katotohanan ang kanyang mga payag, maglabas siya ng konkretong mga ebidensya at hindi puro kwento lamang.